Let's stop, guys. We'll talk about my experience and about my personal life as an OFW sa Saudi Arabia. Alam nyo, mahina ang loob ko sa pagiging abroad. Talo talaga tayo. Tulad ngayon, kumain ko mag-isa lang. Off day ko ngayon. Ako lang mag-isa sa kwarto. Naisip ko lumabas. Ang gagawin ko sa kwarto, mag-isip lang ako na mag-isip na maraming problema. Namimiss ko yung anak ko, namimiss ko yung pamilya ko. So I find my way para malibang ako. So kumain ako. Lumabas ako, kumain ako. I-treat ko yung sarili ko kung malungkot ako. Kahit kunti lang yung pera ko, i-treat ko yung sarili ko sa pagkain. Kumain ako dito. Tapos upo-upo lang, muni-muni. Tingin sa mga tao dyan sa paligid. After kumain, maglakad. Tapos balik sa bahay. Manood ng YouTube, movie, music. Tapos bukas, trabaho ulit. Iba kasi sa Pilipinas kasi pag may puntahan ka, may kasama ka. Hindi ka mag-imbita. Pero dito naman kasi, hindi mo naman kasi pwede hilain mo yung lahat ng mga kaibigan mo. May kanya-kanya kasi tayong buhay dito. May kanya-kanyang iniisip ang bawat isa. Yung iba, tao sa pamilya, sa video call. Mahirap kung iisipin mo laging mahirap. Kung isipin mo lagi kang nasasaktan, isipin mo lagi kang yung malungkot. Dapat iwasan mo na maging malungkot. Kasi pag lagi kang malulungkot, babaliw ka dito. Isipin na lang natin na lagi dito tayo para sa mga pangarap natin. Tapos na-realize ko na when I was in vacation, yan bumalik ako dito. Naisip ko na mahalaga talaga kahit isang sentimo dapat pag-ingatan mo dito sa abroad. Huwag mong sayangin ang pera na pinasarapan mo. Huwag kang mamuhay na kung saan ka lang napunta. You can treat yourself to some food to eat. Kumain ka ng gusto kumain, magkape ka minsan. Kasi para man sa sarili mo, hindi naman ibig sabihin na gumagastos ka ng gumastos. Sa Pilipinas ka, gumagastos nga tayo ng malaki kaysa inom lang. Ito pa kaya sa kinakain mo, tapos bukas sa trabaho ka ulit. Marami para sa akin sa 14 years ako dito, marami akong laban na ako lang ang nakakaalam, hindi alam ng karamihan. Marami akong struggle na ako lang, kasi mahirap mo naman i-share sa anak mo, ibalungkot na nga sila doon. Sa asawa mo, malungkot na nga sila doon. Kaya ipagpatuloy lang natin yung mga laban natin sa buhay at pangarap natin sa buhay. Kasi siguro for me, kasi hindi naman talaga ako a professional person na nagtrabaho sa abroad. Nangangarap lang naman talaga ako na maka-abroad. Nangarap lang ako para kasi akala ko ito ang makaahon ako sa hirap. So at least meron na akong hanap buhay. Kasi sa posisyon ko ngayon na sa trabaho ko, kung anong mayroon ako ngayon, maraming nangangarap na magkaroon ng ganitong trabaho din. Kaya huwag tayo complain. Huwag tayo laging reklamo sa buhay. But we have to be grateful kung ano yung binibigay ng Diyos sa atin. Kasi yung iba nga, ang hirap ng trabaho, naiinitan sila, tapos tayo, ganito ang binigyan ng Diyos sa atin. So dapat napasalamat tayo sa mga bagay na maliit man o malaki na binigay ng Diyos sa atin. So that's all guys for the day.